our channel. Hello Calgary, hello Canada. Hello Vancouver. Hello Vancouver din. Hello. Okay, so today mag-share kami while driving, mag-share kami kung bakit kami lumipat from Singapore to Canada. So, quick talk lang to, hindi naman namin talaga madidetail kung isa-isa. Pero while we're trying to converse with you guys and while we're trying to share with you guys, may mga points kami doon na magpulutan nyo ng aral. Yes. So, a little background lang sa mga hindi pa nakakaalam at bago sa aming channel. Bago kami lumipat ng Canada, we are from Singapore. Doon kami naka-base. So, 14 years ako sa Singapore and Lawrence has been 8 years? 8 good years, yes. Yeah, 7, 8, around there. So, nag-decide kami to move to Canada. So, a few points kung bakit hindi makabili ng sasakyan sa Singapore. Well, technically naman, as everyone, may work permit ka ba, citizen ka ba, and kung temporary resident. Basta legal. With a legal status. Technically, pwede kang bumili ng sasakyan. Question is, practical ba bumili ng sasakyan? Practical. Pinakamalaking sagot doon, ang pinaka-main sagot ay hindi. Kasi the cost of owning a car, pabili ka pa lang is around 120,000 Singaporean dollars. So Singaporean dollars, more or less equivalent doon, is same as with Canadian. Mostly 1-to-1 sila. So unlike pag nasa Canada ka, a normal sedan, say a Toyota Corolla would cost around 30 or 40,000. Sa Singapore kasi magpo-cost siya ng around 100 to 120,000. Next question is, bakit ganun kamahal? Yeah. Kasi you need to have COE. COE is Certificate of Entitlement. Para makabili ka ng sasakyan. Entitlement or environment? Entitlement sa Singapore. So, it costs you, ngayon, sa pagkakaalam ko, is around 65 Singapore dollars na. Plus, 65,000 Singapore. Yeah, 65,000. Plus, yung presyo ng sasakyan na bibilin mo. So, magkakos siya ng around 100 plus talaga. So, ayun, isa na yun. Di ba? So, bakit siya isang dahilan? Kasi pag madami ka kasang anak and mag-grocery ka, ang hirap pag walang sasakyan. Oo. Madami. Yeah, isa yun talaga sa reklamo ko kay Donna dati. Simula na nagkaanak kami, syempre, mas madami ka ng grocery. Gusto mong pumunta dito, ipasyal yung anak mo, and here, and parang ganun. So, ang hirap. Oo. Pero, convenient. Sobrang convenient naman talaga naman ang mga transportation sa Singapore. It's just, nahirapan lang kami with the kids. Yan. So, another one is healthcare. As a foreign worker sa Singapore, you need to pay for your own healthcare doon. Though meron naman kayong included sa work nyo, kasama din naman, like yung insurance, work insurance pa yun, kasama yun. Pero syempre, ang mahal pa rin ng mga, alam mo yung pag magpapacheck up ka, pag nagkasakit ka doon, syempre hindi covered lahat ng work mo. So, na-consider ulit namin yun simula na nagkaanak kami kasi every vaccine ni Davon costs us like 500, no? Almost 300, 500. Oo, so ilan ang vaccine ng mga bata? Correct. 10. So that alone, vaccine alone will cost you total of 2,000 to 3,000 Singaporean dollars. Yeah. So, isa pa yun. Next
Education naman. Mahal din ang education if you are foreign workers sa Singapore. So as a foreign worker, nung nagkaanak kami, we need to put Davon sa infant care kasi nga pareho kami nagwo-work. Hindi pa kami nakakakuha ng helper noon. It cost us 1,200 monthly just for Davon, infant care. So parang iniisip namin lahat na lang ata ng magiging sweldo namin is mapapapunta na lang sa pagbabayad ng school fees ng bata. Tapos yun, nag-hire naman kami ng helper din to help, pero ang mahal din. How much is the helper, Daddy? Parang 800? 800 monthly plus levy 200. Yeah, so another 1,000. Yeah. Need mo kasing may levy kasi since it's convenience for you. Yeah. Siyempre may katulong pa eh. So okay, in a sense, in the eyes of the Singapore government, katulong, sure. Pero kailangan nyo magbayad ng levy sa amin. So in a sense, yun yung parang parang fee nila of convenience. And just to take note, hiring a helper din sa Singapore, meron kayong certain qualification to have a helper. So we are fortunate kasi kaya namin mag-hire ng helper nung time na yon. So nag-helper din kami. So good standing dun sa mga work namin. Yeah. Couple yun eh. Parang dapat hindi ka nagkaroon ng helper na umalis sa'yo. Basta may record, something. So plus the sweldo, plus the status, plus madaming combinations. So going back ulit sa education ni Davon. So kinalculate namin ni Lawrence within a year magkano ang magagastos namin. So tinotal namin in a year kung magkano yung magagastos namin kay Davon. Mahal. And of course, we plan pa rin nga na magkaroon ng second baby. So kinonsider din namin yon na iniisip namin as a foreign worker, paano namin masusustain yung dalawang anak namin na mag-aral sa Singapore. Kasi makikipag ano ka rin eh, ano tawag doon? Laban or list sa mga school doon para makapasok din sila. So challenge din sa amin yan. And since foreign worker ka, ikaw nasa last. Oo. Nasa listahan. Kasi naturally, uunahin nila ang number 1, citizens, number 2, permanent residents, number 3, foreign worker. Yung foreign worker, may mga conditions pa yun. Sino ang pinakamalapit na nandun sa school? Ano ang status ng foreign worker? Mataas ba ang sweldo? Hindi ba mataas ang sweldo? So, maraming considerations pa. Marami pa rin. Pag iisipin mo yun, ayaw mo parang maging delikado naman yung mga anak mo na hindi makapag-aral. Pero the usual naman nakakapasok naman ng so far sa alam namin. Pero yun na nga. Yun nga, ang cost ng school ng mga kids doon, since ipapapasok mo sila sa considered as international school is average, to simplify the math, let's say $1,000 na. So dalawa sila, that's $2,000, and since dalawa yung kids namin, and then $2,000 times 12 months, that's $24,000 per year na magagastos with sa kanilang dalawa. Plus mga miscellaneous, mga extra pa, di ba? Yeah. And then, kunyari, magsuschool sila doon ng elementary. Ilang years ang elementary? Grade 8? Siguro 8. Parang so, ganun. 24 times 10, 240,000 minus 48. So, around nasa $190,000 just for them to school there. Ng elementary. Correct. High school pa. So, another 4 years. So, to simplify the math nga, again, $24,000 per year. 8 years sa elementary, 4 years, so that's total of
12 years, 24 times 12, that's 240 times 10 plus 48, that's 270,000 dollars. Yeah, so ang laki talaga niya. Yung mga ganong calculation is naisip na namin. So, naisip talaga namin mag-move somewhere na alam namin na masusustain din namin yung future ng kids, makaipon kami, and lower cost sa education din nila. Another 2 more points talaga na nag-push sa amin to move is yung hindi kami makabili ng bahay sa Singapore. Pwede naman, pero yun nga lang, you need to have a lot of money for you to buy a house sa Singapore. Like condo. Usually naman condo lang mabibili ng foreign workers sa Singapore. For foreigner. Yeah, for foreigner. Kasi government have this rules na entitlement na sila lang yung parang citizen and resident lang ang pwedeng bumili ng ano tawag doon? Ng bahay. For example, buying a condo as a foreigner in Singapore, you need to add 60% of the price, daddy, no? The list price. So, The list. for example, kung ang condo ay 100,000, binibenta, okay, nag-agree na kayo, you need to pay the government additional $60,000 just So, for you to be able to buy a condo. So, hindi naman 100,000 ang condo sa Singapore. At least it's gonna be 700,000 to 800,000 ang starting point doon. So, $1,000,000 for you to be able to buy a condo. As a foreigner. As a foreigner. Yeah, kasi iba-iba din naman pag permanent resident ka, parang ano lang, as a first time home buyer, parang 5%, ganon. Pag citizen ka, 0%. Pag first time home buyer ka. So kung as a citizen, yun lang yung, kung magkano yung price ng condo, yun lang yung babayaran mo. Pag Singapore permanent resident ka, may additional 5% ka. So iba-iba din. Pag first time home buyer, second time home buyer, and third time home buyer ka, iba-ibang percent din. Hindi namin ma-elaborate lahat into detail kasi mahaba-habang discussion to eh. So quick talk lang tayo kung bakit nga yung mga reason, few points namin reason kung bakit kami lumipat. Pero kung gusto nyo, comment down below. Pwede kaming gumawa ng another video kung gusto nyo para mas ma-elaborate namin in more detail kung ano yung mga mga information na gusto nyong malaman. And last points namin na kinonsider kaya kami lumipat is hindi nga kami ma-permanent resident sa Singapore. I've been living in Singapore parang 14 years na, and every 3 years nag-a-apply ako as a permanent resident, pero hindi ako ma-PR. Walang sinasabi ang government kung saan ka lacking, kung anong kulang, so hindi mo alam kung saan ka mag-improve. Pero I still keep on applying every 2 years. Baka kasi kailangan nila ng longer stay sa Singapore, or yung work mo, kailangan yung salary mo is more than. So, every 3 years naman nag-apply tayo. Pero, yun nga, hindi pa rin tayo ma-PR. If I'm not mistaken, si Lawrence nag-apply siya twice ba, Daddy? Oo. Twice. So, IT na siya. IT Manager na siya. Project manager na siya. With family din. So, hindi pa rin namin alam kung bakit. So, wala, yun nga, wala silang binibigay na reason kung anong lacking mo. So, that's the time na anong pwede mong gawin para i-improve yung wala, hindi din point system. So, wala lang. It's shoot in the hole. Yeah. Ika nga. Basta lang mag-apply ka. just try and try, parang ganun na nangyayari. Kasi
pa rin nga din sila na permanent resident doon. Na matatagal na rin. Naman kami na kakarating lang. Well, as a nurse yun, saktong pandemic. Siguro, dahil nag-pandemic yun. Na-PR sila. So, hindi talaga mahirap siyang isipin kung paano maghahanap ka ng paano, saan mo hahanapin yung mga credentials or information na yun. Wala. Tama. So, isa yun sa pinaka talaga sa amin, push kung tama pa ba magstay kami sa Singapore or we really need to move sa country na alam namin na may chance kami na maging permanent resident. Nagsisearch kami, kino-consider namin yung mga bagay na para sa as a family kami, family friendly, ganyan. Canada is one of napili namin na country. So yun, fortunate kami kasi sa mga nakapanood na ng aming video na we can share the link here kung paano kami na PR, kailan kami dumating dito. So watch na lang. So itong video na to is para lang sa mga viewpoints namin na kung bakit kami nag-move from Singapore to Canada. Ayun lang. Kung gusto niyo pang more details or may mga question kayo, don't forget to comment down below. Maybe masasagot namin or maybe not. We can do some videos then kung gusto niyo na more detailed kung paano. Ano pa ba? Yun lang for today's video. Any additional information, Daddy? Kung bakit? So to summarize this video, we have 5 points na na-share sa inyo kung bakit kami lumipat from Singapore to Canada. And yun, hanggang dito na lang ang video na ito. And thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And hit that bell notification. Any comments and kung gusto nyo kami pang mag-elaborate or detail about sa mga few points